Inabot ng halos 7 oras ang necropsy o animal autopsy sa labi ng buhaya na si Lolong. Agad dinala sa Maynila ang mga sample na nakuha sa dambuhalang buhaya para masuri at matukoy kung ano ang kanyang ikinamatay. Na News to Go, si Steve Dailisan. Mag-ulo adlaw gabi sa kabuntagon o sa pagtuhon o sa kagabihon. Buhay na baboy at manok, alak, biskwit at candy. Ilan lamang ito sa mga alay ng tribong Manobo bilang bahagi ng 3 oras na ritual ng pagsusoli sa dambuhalang buhayang si Lolong sa kalikasan. Ayon sa mga Manobo, ang ritual na ito ay kanila raw ipinangako sa inang kalikasan noong hinang-hina na si Lolong sa pag-asang mapapatagal pa ang kanyang buhay. Bagamat pumanaw ang buhaya, itinuloy pa rin daw nila ang pangako. Bago nito, isinagawa na ang necropsy sa labi ni Lolong. Inabot ng halos 7 oras ang proseso. Sinimulan nito sa pagkuha ng litrato habang buo pa si Lolong. Gayon din ang pagsukat sa haba at lapad niya. Pagkatapos ay kinunan siya ng tissue sample sa gawing ulo, saka pinagtulong-tulungang itinihaya ng may 20 tao. Dito na hiniwa ang gitnang bahagi ng katawan ni Lolong para maihiwalay ang balat. Inilabas ang mahalagang organs na tutukoy kung may dati ng iniindang sakit si Lolong. Kinuha rin ang bituka at siya ng buhaya para masuri kung bakit ito namaga at para malaman kung ano ang huling nakain ni Lolong sa mga nakalipas na araw. May mga kumbaga list ng organs or paano man yung mga kukolekta naming lesions and for histopathological examination. Ang mga sample na nakolekta kay Lolong agad na inilipad pa Maynila para masuri. Yung mismong balat ni Lolong ang gagawin dito ng mga concerned agencies ay lalagyan daw nila ito ng asin. Mga 250 kilos daw yung kanilang makukonsumo rito para ma-preserve itong mismong balat at may proseso nga yung tinatawag na taxidermy. Ito naman kanyang buto at yung laman ang gagawin dito, isisili daw nila sa iisang kahon. Ibabaon daw nila ito sa lupa para hayaang mag-decompose. Kapag humuwalay na yung kanyang balat, doon sa buto, ang gagawin nila ay i-recover naman yung buto para maproseso naman at ma-preserve din. Matapos ibabad sa tubig na may asin, patutuyuin ang balat ni Lolong sa muling aasnan para maalis ang amoy. Pagkatapos nito'y muling ibabalik sa dati ang itsura ni Lolong sa parehong sukat at laki sa proseso ng taxidermy o yung stuffing. Yan ay para raw manatiling buhay ang kanyang alaala sa mata di lamang ng mga taga-Bunawan, kundi maging ng buong mundo na minsang nasaksihan ang dambuhalang nilalang ng Agusan Marsh. Upang maparami ang mga tulad ni Lolong, balak ngayong gawing captive breeding site ang Bunawan Eco Park gamit ang 2 milyong pisong pondong nalikom noong dinarayo pa rito ang pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo. Steve Dailisan, GMA News.